Bago natin simulan ang kwento, please pindutin mo na ang subscribe at i-on ang bell para hindi mo mamiss ang bawat nakakagulat at nakakagilas na kwento dito sa Kwento Reel. Alam mo ba, sa bawat kwento, may sikreto, may twist, at may pangyayaring hindi mo inaasahan. May mga eksenang magpapanganga, may mga sandaling magpapaiyak, at may misteryong hinding-hindi mo malilimutan. Handa ka na ba sa lahat ng iyon? Simulan na natin. Hindi niya alam na ang buong buhay niya ay isang palabas. Isang palabas na pinapanood ng milyon-milyong tao, araw at gabi. Lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay may script. At siya lang ang hindi nakakaalam. Ito ang kwento ni Truman Burbank. Isang ordinaryong lalaki na nabuhay sa isang mundong hindi naman pala totoo. Lumaki si Truman sa isang bayan na tinatawag na Sea Haven. Isang lugar na tila perpekto. Malinis ang kalsada. Mababait ang tao. Walang krimen. Walang problema. Parang isang mundo na hinulma para maging ideal. At para kay Truman, ito na ang kanyang realidad. May asawa siyang si Meryl. May matalik na kaibigan na si Marlon. At may simpleng trabaho bilang insurance agent. Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng buhay niya. Gumigising siya sa umaga, bumibili ng kape, nakikipag-usap sa kapitbahay, at pumapasok sa trabaho. Pero sa kabila ng lahat, may kakaiba. May pakiramdam si Truman na may mali, na parang may kulang. Isang araw, may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang naglalakad siya sa labas, may nahulog mula sa langit. Isang ilaw. Isang studio light, na dapat ay nakatago. Nagtaka si Truman. Paano nagkaroon ng ganoong bagay sa isang, normal, na mundo? Sinubukan itong ipaliwanag ng radyo bilang isang, airplane malfunction. Pero hindi kumbinsido si Truman. At doon nagsimulang mabasag ang kanyang paniniwala. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang pattern sa paligid niya. Ang parehong tao, dumadaan sa parehong oras. Ang parehong sasakyan, paikot-ikot lang sa parehong kalsada. Parang isang loop, parang may script na sinusunod ang lahat. Isang araw, habang nasa sasakyan siya, nakikinig siya sa radyo. Pero biglang nagbago ang frequency. At narinig niya ang boses na naglalarawan ng bawat galaw niya. Si Truman ay lumiko pakaliwa. Ngayon ay papunta siya sa kalsadang ito. Parang may narrator ng buhay niya. Doon siya natakot. Doon siya nagising. Hindi na ito coincidence. May nangyayari. May nagmamasid. At hindi niya alam kung sino. Sa gitna ng kanyang pagdududa, may isang alaala na hindi niya makalimutan. Isang babae, si Sylvia. Nakilala niya ito noon, at sa maikling panahon, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon. Pero bago pa sila magkalapit, bigla itong nawala. At ang paliwanag sa kanya, may problema sa pamilya, kaya kailangan niyang umalis. Pero bago siya tuluyang mawala, bumulong si Sylvia kay Truman. Lahat ng ito, hindi totoo. Ang mga salitang iyon, ang patuloy na gumugulo sa isip niya. Kaya sinubukan niyang alamin ang katotohanan. Sinubukan niyang umalis sa Sea Haven. Pero bawat pagtatangka niya, biglang may humaharang. Kapag sasakay siya ng bus, masisira. Kapag dadaan siya sa kalsada, magkakaroon ng aksidente. Kapag pupunta siya sa tulay, bigla siyang matatakot sa tubig. Dahil simula pagkabata, itinanam sa isip niya na namatay ang kanyang ama sa dagat. Isang trauma, na sadyang ginawa para hindi siya umalis. Unti-unti, napagtanto ni Truman, na hindi lang siya basta minamanmanan. Kinokontrol siya, ang kanyang takot, ang kanyang galaw, ang kanyang buong buhay. At ang pinakamasakit, ang mga taong mahal niya, ay bahagi ng kasinungalingan. Habang siya ay nagigising sa katotohanan, ang buong mundo naman ay nanonood. Dahil ang hindi alam ni Truman, siya ang bida ng isang reality show. Isang palabas na nagsimula pa noong siya ay ipinanganak. Inampun siya ng isang kumpanya.
at pinalaki sa loob ng isang napakalaking dome. Isang artificial na mundo, kung saan ang langit ay pader, at ang dagat ay hangganan. Libo-libong kamera ang nakatutok sa kanya. Bawat galaw niya, bawat emosyon, ay live na pinapanood ng milyon-milyong tao. At ang lumikha ng palabas na ito, ay isang lalaking nagngangalang Christoph. Para kay Christoph, si Truman ang pinaka-perpektong reality show. Walang script ang kanyang emosyon. Tunay ang kanyang reaksyon. At iyon ang dahilan kung bakit mahal siya ng buong mundo. Pero hindi ito sapat para kay Truman. Dahil ang gusto niya, ay ang katotohanan. Kaya gumawa siya ng plano. Isang araw, bigla siyang nawala sa kamera. Nagtago siya. At doon nagsimulang mataranta ang buong production. Dahil sa unang pagkakataon, nawala nila ang kontrol. Nang makita siyang muli, hindi na siya ang parehong Truman. Mas determinado na siya. Mas handa na siyang tumakas. Kaya kahit takot siya sa tubig, sumakay siya sa isang bangka. At naglayag siya papalayo sa Sea Haven. Nang makita ito ni Christoph, nagdesisyon siyang pigilan si Truman. Gumawa siya ng isang malakas na bagyo. Lumakas ang hangin. Tumaas ang alon. Kumidlat. Kumulog. Halos masira ang bangka. At halos malunod si Truman. Pero kahit sa harap ng kamatayan, hindi siya sumuko, dahil mas pipiliin niyang mamatay kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Hanggang sa, biglang tumigil ang lahat. Tahimik. At ang bangka niya, tumama sa isang pader. Isang pader na mukhang langit. Doon niya napagtanto, na narating na niya ang dulo ng kanyang mundo. Bumaba siya sa bangka, at hinawakan ang pader. Totoo. Hindi ito ilusyon. May hagdan siyang nakita. At isang pinto. Isang exit. Isang pagkakataon na makalaya. Pero bago siya tuluyang umalis, kinausap siya ni Christoph. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang boses ng taong kumokontrol sa kanyang buhay. Sinabi ni Christoph, na walang masamang intensyon, na ginawa niya ang lahat para protektahan si Truman. Na ang mundo sa labas, ay puno ng kasinungalingan at sakit. Pero sa loob ng Sea Haven, ligtas siya. Perpekto ang lahat. Pero para kay Truman, hindi iyon sapat, dahil ang gusto niya, ay hindi perpekto, kundi totoo. Kaya humarap siya sa kamera. Ngumiti. At sa huling pagkakataon, sinabi niya ang kanyang iconic na linya. Good morning, good afternoon, and good night. At tuluyan siyang umalis. Iniwan niya ang mundong gawa-gawa. Para sa isang realidad na hindi niya alam. Pero sa pagkakataong iyon, siya na ang may kontrol sa sarili niyang buhay. At doon nagtatapos ang kwento ni Truman. Grabe, di ba? Ang dami nating natutunan at na-experience sa kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at i-share sa kaibigan mo na mahilig sa kwento. At syempre, para hindi ka mahuli sa mga susunod nating nakakagulat na kwento, pindutin ang subscribe at i-on ang bell. Dito sa Kwento Reel, bawat kwento, may twist na hindi mo makakalimutan. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na kwento.